Nagsalita si Liang Xiao, ang mga bagay sa pagitan ko at ni Ling Er ay personal, kaya't patawarin ninyo ako sa hindi pagsisiwalat ng mga ito. Tungkol naman sa aking pagkatao, kung interesado kayo, sasabihin ko ng direkta. Ang lungsod ng Yanwu ay orihinal na isang puwersang nasa ilalim ng Finguin Gidid, hay sa Timog Rehiyon, at ang Panginoon ng lungsod ng Yanwu ay nasa ilalim din ng pamamahala ng Finguin Gidid. Kontento na ba kayo? Nagbago ang ekspresyon ng lahat, at ang mga mukha ng mga taga-Tsihid at Kim Tinbang ay naging pangit. Ang kompetisyon sa loob ng alyansang pangkalakalan ay matindi. Ang Timog Rehiyon ay orihinal na isang lugar na hindi pinapansin ng mga samahang pangkalakalan. Tanging ang mga bumabagsak na samahang pangkalakalan tulad ng Finguin Gidid, ang sumakop dito. Hindi nila inaasahan na makakapulot sila ng isang kayamanan tulad ng lungsod ng Yanwu. Ang kasalukuyang lungsod ng Yanwu ay nagmamana ng espiritual na enerhiya ng isa sa apat na mga diwataang lupain, ang bundok Sumeru, at hindi ito mas mababa sa mga banal na lupain ng 7 mga superior na puwersa. Kung hindi dahil sa utos ng banal na rehiyon, malamang na ito ay matagal ng pinag-agawan hanggang sa dumanak ang dugo. Ngayon, bigla itong naging pag-aari ng Finguin Gidin High, na walang alinlangang isang malaking kalamangan. Labis ding nagulat si Dingling Er sa kanyang puso, at pagkatapos ay naging mahinahon ang kanyang kalooban. Sa pagkakakilanlan at lakas ni Liang Xiao, ang pagkakaroon ng banal na lupain tulad ng lungsod ng Yanwu, at sa hinaharap ay magtatatag ng sariling sekta, ay malamang na magiging kasing lakas ng 7 mga superior na puwersa. Ngunit ang isang mahalagang kuta na tulad nito ay ibinigay niya sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Bukod dito, hindi rin pinabulaanan ni Liang Xiao ang kanyang mukha sa harap ng lahat. Bagamat medyo malabo ang kanyang sinabi, pinuno nito ang mga tao ng imahinasyon. Bukod sa pagiging naantig, nakaramdam din siya ng init at tamis. Tumango si Liang Yuyan at sinabing, kung kahit ang lungsod ng Yanwu ay ayaw mo na, natural na wala nang dapat pag-usapan. Kung gayon, simulan na natin ang laban, gamitin mo ang iyong buhay para sa iyong huling kontribusyon kay Dingling Er. Ang aura sa paligid ni Liang Yuyan ay naging malupit, at nang siya ay kikilos na, biglang itinaas ni Liang Xiao ang kanyang kamay upang pigilan siya. Ito ay dahil narinig niya ang boses ni Qian Wudi. Nakita lamang siyang nagsasalita, hindi gaanong interesante ang panonood lamang. Tangsin, bakit hindi tayo magpustahan? Sa tuwing magkakaroon ng pagpupulong ang alyansang pangkalakalan, gustong-gusto ng mga batang iyon na mag-ayos ng pustahan. Sa pagkakataong ito, hindi tayo maaaring maging eksepsyon. Nang makita ni Namok Xiaochuan ang ganitong anyo ni Liang Xiao, alam nilang nabuhay na naman ang kanyang dugo ng pagsusugal. Sinabi ni Tangxin na tila isang purong manonood, si Liang Yuyan ay isang dalubhasa sa loob ng alyansang pangkalakalan, alam ng lahat, ang kanyang lakas ay mahirap tantiyahin. Sino ang maglalakas loob na sabihing may sinuman sa mga nakababatang henerasyon na kayang lampasan siya? Marahil ay si Li Fiyu lamang. Bagamat si Yang Master Yun ay nasa antas lamang ng Martial Emperor, nagbibigay siya ng isang misteryoso at hindi maarok na pakiramdam, at tila marami rin siyang mga alas na mahirap pagpustahan. Bumiti si Qian Wudi at sinabing, maliit na laro lamang naman, ano ang dapat ikatakot? Maganda ang aking bibig ngayon, sa tingin ko ay dehado si Liang Xiao, ang pustahan sa kanyang panalo ay 1-1, ang pustahan sa panalo ni Liang Yuyan ay 2-1, ano sa tingin ninyo? Tumango si Tangxin at sinabing, ang iyong mga odds, batay sa kasalukuyang sitwasyon, ay tila napakamakatarungan at makatwiran. Hindi rin nagpaiwan si Li Fiyu at nais ding sumali sa pustahan. Nagpatuloy si Tangxin, sa totoo lang, sa tingin ko ay imposible para kay Liang Xiao na manalo, ngunit ako ay isang taong mahilig sa mga underdog, kaya pupusta ako sa panalo ni Liang Xiao, 10 milyong mid-grade spirit stones. Inilahad ni Qian Wudi ang isang mapanuyang ngiti, 10 milyon, hindi ko akalain na maglalakas loob kang ilabas iyan para sa pustahan, hindi ka ba nahihiya sa ganyang kaliit na taya? Tumawa si Tangxin at sinabing, haha, sige na nga, dadagdagan ko pa ng 100 milyong mid-grade origin stones, ngunit pupusta ako sa panalo ni Liang Yuyan. Isang bakas na pagkadismaya ang lumitaw sa mga mata ni Qian Wudi. Sa mata ng lahat, maliban sa mga taga-Finguin Gidid High, marahil ay siya ang pinaka-nakakaunawa sa lakas ni Liang Xiao. Noong araw na iyon sa bundok Sumeru, ang batang ito na may basura na cultivation level ng Martial King ay kayang labanan ang isang nakakatakot na pag-iral tulad ng isang emperor.
Noong panahong iyon, malabo niyang tinantiyan na ang kanyang lakas ay katumbas ng isang martial emperor. At ngayon na ang kanyang lakas ay nasa antas na ng martial emperor, kung sasabihing wala siyang lakas na labanan ang isang martial sovereign, kahit patayin pa si Qianwudi, hindi siya maniniwala. Ngumiti si Zhang Chong at sinabing, "Young Master Wudi, sa ganyang kalaking agwat ng lakas ay naglakas loob ka pa ring magbukas ng pustahan. Hindi ka ba natatakot na malugi ang Kim Tinbang? Isang two-star martial emperor na gustong manalo kay Liang Yuyan. Pupusta ako ng 500 milyong origin stones na matatalo siya." Pagkasabi niyon, direkta niyang inilabas ang 500 milyong origin stones at ipinusta sa panalo ni Liang Yuyan. Lihim na natuwa si Qianwudi sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng kalungkutan at sinabing, "Gusto akong saktan ni Elder Zhang." Ang hindi nakakaalam ay hindi natatakot. Malamig na tumingin si Tudanhe at sinabi sa malamig na boses, "Pupusta ako ng 50 bilyong origin stones sa pagkapanalo ni Liang Yuyan, kaya mo bang tanggapin?" Napasinghap ng malamig na hangin si Qianwudi sa takot nang makita ang pusta. Ang 50 bilyong origin stones ay sapat na para pabagsakin ang isang maliit na samahang pangkalakalan, kahit na ang 7 pinuno ng alyansang pangkalakalan ay hindi basta-basta makakapaglabas ng ganoong halaga. Ang dating masayang kalooban ni Qianwudi ay napalitan ng pagkabigla at kabigatan. Kahit na may tiwala siya kay Liu Xiao, sa harap ng ganito kalaking pusta, ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Sakaling matalo, kailangan niyang magbayad ng 25 bilyon, isang halagang sapat na para patayin siya ng kanyang ama. Pagkatapos nito, mabilis na nagsunuran ang mga pusta, 10 milyon, 50 milyon, 100 milyon, lahat ay tumaya. Ang mga tao mula sa Tidihidsat at Seth Bolu ay hindi rin nagpahuli. Nagpatong-patong ang mga pusta, at walang sinuman ang gustong palampasin ang pagkakataong ito na kumita ng pera. May iilan ding pumusta kay Liu Xiao, ngunit sa pinakamaliit na halaga lamang. Sa huli, ang kabuang pusta sa panalo ni Liang Yuyan ay umabot sa mahigit 200 bilyong mid-grade origin stones. Pinagpawisan ng malamig si Qianwudi, hindi na makayanan ang matinding bigat, at sinabi ng may paghihirap, "Masyado kayong malupit, umabot sa 200 bilyon ang pusta, hindi ba't gusto ninyo akong patayin?" Tumawa si Tangxin at sinabing, "Haha, ito ang nararapat sa katayuan at karangalan ni Young Master Wudi." Puno ng malamig na pawis ang noo ni Qianwudi at hindi siya mapakali. Lumingon siya at nakita si Liu Xiao na nakatayo na sa kanyang tabi, at sumigaw, "Hindi ka ba dapat nasa baba para sa laban? Anong ginagawa mo rito?" Ngumiti si Liu Xiao at sinabing, "Gusto ko ring sumali, pupusta ako sa aking pagkapanalo." Natinag ang puso ni Qianwudi. Tiningnan niya ang masayang ngiti sa labi ni Liu Xiao at nagpasya, "Mabuti, kung gayon, pupusta rin ako ng 5 bilyon kay Liu Xiao." Nagulat si Zhang Chong at sumigaw, "Young Master, ang halagang iyan." Ikinaway ni Qianwudi ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Elder Zhang, malaki ang tsansang manalo si Liu Xiao. Sigurado na ang panalo ko." Nagtaka si Zhang Chong. Tinitigan niya si Liu Xiao na tila sinusubukang basahin ang kanyang buong pagkatao, ngunit wala talaga siyang makitang kakaiba, isa lamang siyang two-star martial emperor. Ang Penguin Kidenhi ay pumupusta sa panalo ni Liu Xiao, 50 bilyong mid-grade origin stones. Dahan-dahang nagsalita si Dingling at ang kanyang mga salita ay gumulat sa lahat. Ito na ang lahat ng origin stones na mailalabas niya sa kasalukuyan. Hindi ito dahil sa buhay at kamatayan ng Penguin Kidenhi, kundi dahil alam niya ang tunay na lakas ni Liu Xiao. Sa buong mundo, may mga taong kayang talunin si Liu Xiao, ngunit tiyak na hindi kabilang doon si Liang Yuyan. Ang taong kayang talunin siya mula sa nakababatang henerasyon ay hindi pa isinisilang. Nagsalita rin si Mo Xiaochuan, "Isasangla ko ang aking Fanfenchu Dinli Makim para sa 50 bilyong origin stones at pupusta ako sa panalo ni Young Master yun." Mayabang na sinabi ni Xiaochuan, "Kung matalo si Young Master yun, mawawalan din naman ako ng ulo, para saan pa ang espada." Natigilan si Qianwudi, ngunit sa kalooban niya ay nakahinga siya ng maluwag. Bagamat may pagkakaiba pa rin, halos balanse na ang pusta sa magkabilang panig. Kahit sino pa ang manalo, hindi siya gaanong malulugi, mababawasan lamang ang kanyang tubo. Isasangla ko ang mga namhakimguin na ito para sa 50 bilyong mid-grade origin stones at pupusta sa aking pagkapanalo.
Kumislap ang isang liwanag sa kamay ni Liu Xiao, at isang malakas na fire elemental spiritual energy ang biglang lumabas. Sa harap ni Qian Wudi, biglang lumitaw ang isang tumpok ng Nam Hakim Guin na naglalabas na nakakatakot na spiritual energy. Kumuha si Zhang Chong ng isang piraso at maingat na sinuri ito, saka tumango at sinabing, tunay ngang Nam Hakim Guin at napakarami nito. Marahil kahit ang Li Feng Bidins, ay walang ganito karami. Saan mo ito nakuha? Napatingin si Lei Yuyan at tila na tinagdin ang kanyang puso dahil siya ay isang fire element cultivator. Tumango siya at sinabing, Liu Xiao, salamat sa iyong mga essence stones, kailangan ko talaga ang mga iyan. Sumilay ang isang ngiti sa labi ni Liu Xiao at sinabi niya, huwag kang mahiya, inaabangan ko na rin ang napakalaking halaga ng origin stones na ito. Tiningnan siya ni Lei Yuyan at walang emosyong sinabi, alam kong mayroon kang mga alas at malalim mong itinatago ang iyong lakas, kaya naman sa tingin ko ay magiging interesante ang laban na ito. Ngunit kung sasabihin mong matatalo mo ako, iyan ay isang malaking biro. Umiti si Liu Xiao at sinabi, kung ganoon, hayaan nating maganap ang isang malaking biro ngayon para maging masaya ang lahat. Dahil ganoon, huwag na nating sayangin pa ang oras. Matapos ang maikling pag-uusap ng dalawa, bumalot sa kanila ang isang matinding aura. Napigil ng lahat ang kanilang hininga at nag-focus at nagmamadaling umatras. Maingat na nagbilin si Ding Ling Yang Master yun, kailangan mong mag-ingat. Nakangiting sinabi ni Luo Yunxiang, Ling magtiwala lang tayo kay Yang Master yun. Kung narito lang tayo, makakaapekto lang tayo sa bilis ng kanyang pagkilos. Nakangiti ring sinabi ni Helian Xiaohuang, kapatid na Ling hindi mo kailangang mag-alala. Pabulong na sinabi ni Moxia Ochuan, malapit nang magbago ang tono ng pananalita ni kapatid na Ling May ngiti pa rin sa mukha ni Liu Xiao, ngunit medyo nag-aalala rin siya. Maraming dalubhasa sa paligid, kaya't hindi niya basta-basta magagamit ang ilang mga pamamaraan, tulad ng Dit Kim Didit at Bagis Kim Quit. Kung may makakilala sa mga ito, magdudulot ito ng napakalaking kapahamakan. Gayunpaman, kahit hindi niya gamitin ang mga kilalang pamamaraan na iyon, nariyan pa rin ang Dit Kim Tien. Kung pakakawalan niya ito, kahit isang peak martial sovereign ay kaya niyang labanan, lalo na't si Lei Yuyan lang ito. Sa sandaling iyon, bigla niyang naramdaman na sobra na ang ginagawa niya at hindi ito patas para sa dalaga. Sa sandaling ito, itinaas ni Lei Yuyan ang kanyang kanang kamay at marahang itinuro ito. Isang mahabang sibat ang lumitaw sa himpapawid at direktang tumama kay Liu Xiao. Ang kanyang galaw ay malinis at direkta, walang paligoy-ligoy at bagamat simple, ito'y kaaya-ayang tingnan. Habang bumabagsak ang anino ng sibat mula sa langit, kumislap ang liwanag sa paanan ni Liu Xiao, at madali niyang naiwasan ang mga atake gamit ang kanyang footwork. Kumislap ang diwa ng pakikipaglaban sa kanyang mga mata. Ginamit ni Liu Xiao ang unang antas ng Thin Luin Ni Equate. Ang kanyang kanang kamay na namumula ay naging isang kuko at sumugod pababa, sumalubong sa sibat ni Lei Yuyan. Hindi nagpatalo si Lei Yuyan. Sumugod siya pasulong at muling iwinasiwas ang kanyang sibat, na nagpatalsik sa kuko ng agila ni Liu Xiao. Naglaban ang dalawa at ang kanilang mga galaw ay mahirap nang masundan ng mata. Ngunit dahil karamihan sa mga naroroon ay mga dalubhasa, malinaw nilang nakikita ang bawat galaw at pamamaraan. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Zhang Chong at sinabing, kakaiba si Liu Xiao. Nasa 2-star Martial Emperor level lang ang kanyang lakas, paanong nakakalaban niya si Lei Yuyan ng ganito katagal? Mukhang maraming puwersa ang sinasalo ng kanyang katawan. Posible kayang sinasanay din niya ang kanyang pisikal na katawan? Biglang naalala ni Qian Wudi ang araw sa Sumeru Mountain, kung saan gustong-gusto ni Emperor Jaya na agawin ang katawan ni Liu Xiao. Naisip niya na tama nga ito at sinabi, napakalakas ng kanyang katawan. Kung hindi ito dahil sa isang himala, ito ay dahil sa isang lihim na pamamaraan ng pagsasanay. Habang sila'y nag-uusap, biglang nagliyab ang sibat sa kamay ni Lei Yuyan. Biglang tumaas ang kanyang aura, at mabilis itong umabot sa tuktok ng 3-star Martial Sovereign. Ang mga apoy sa kalangitan ay nagsama-sama upang bumuo ng isang bolang apoy na lumilipad sa himpapawid, na parang isang lumulubog na araw. They and Tirikwet, then ise Havimjans. Itinaas ni Lei Yuyan ang kanyang sibat, at ang bolang apoy na nabuo sa kalangitan ay bumagsak. Kasabay nito, sinelyuhan ng kanyang palad ang espasyo, na naging dahilan upang hindi makagalaw si Liu Xiao.
Nagulat si Mo Xiaochuan at sinabing, napakapangyarihan ng kanyang palad. Isang babae na nagsasanay ng isang matinding yang martial skill, hindi nakapagtataka na sinabi niyang malaki ang maitutulong sa kanya ng Nam Hakim Tinguin. Seryoso ang mukha ni Dingling Er nang sabihin niya, fire element ang sinasanay ni Liang Yuyan, ngunit kung ikukumpara sa 9 yang divine body ni Ate Yunxiang, malayo pa rin ang agwat. Namula ang mukha ni Lu Yunxiang at sinabi, kapatid na Ling Er, huwag mo akong tawanan. Malayo pa ang lakas ko. Nakangiting sinabi ni Dingling Er, hindi mo kailangang maliitin ang iyong sarili, ate. Minsang sinabi ni Yang Master Yud na ang 9 yang true key ng Gizis Chu kung ay para bang nilikha para sa iyong katawan. Noong unang panahon, si Gu Qingqing ay naging numero 1 sa mundo dahil sa kanyang 9 yang divine body. Ang iyong hinaharap ay walang hangganan, huwag mo lang sanang kalimutan ang iyong kapatid sa hinaharap. Nang marinig ni Lu Yunxiang na sinabi iyon ni Li Yongxiao, nakaramdam siya ng tamis sa kanyang puso, ngunit kasabay nito ay nag-alala rin siya. Nagtatakang bumulong siya, ang dami niyang sinabi sa iyo, pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Itinaas ni Liang Yuyan ang kanyang sibat at ibinagsak ang bolang apoy. Sa ilalim ng ataking ito, ang espasyo sa paligid ay nagsimulang magsiksikan na nagpahirap sa pag-teleport. Ikinumpas ni Li Yongxiao ang kanyang kamay at sumaksak gamit ang kanyang espada. Isang berdeng lotus ang namukadkad sa kanyang likuran na nagsanib sa harap niya upang bumuo ng isang depensa laban sa apoy. Than Lin Kim Ka, Den Klin I Sin. Ang berdeng lotus sa kanyang likuran ay namukadkad at pagkatapos ay nalanta. Ang mga talulot nito, kasama ang malamig na enerhiya ng Thin Deftin Kim, ay bumalot sa Yang Flame. Ang malamig na enerhiyang ito ay eksaktong panlaban sa Vimzen's power ni Liang Yuyan. Napakagaling ng pamamaraang ito, nagawa niyang pahinain ang isang napakalakas na atake, bulalas ni Lu Ying at Zhang Chong. Inikot ni Li Yongxiao ang Thin Deftin Kim sa kanyang kamay. Ang Yang Flame sa kalangitan ay napasailalim sa kanyang kontrol at ibinalik niya ito kay Liang Yuyan. Nakita si Liang Yuyan na yumuko upang umiwas. Halata na nakita niyang napigilan ni Li Yongxiao ang kanyang atake. Hindi siya makapaniwala, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Si Li Yongxiao ay nakatayo sa ere, hawak ang kanyang espada. Ang kanyang anyo ay kalmado at walang bahala, na tila ba ang nakaraang atake ay walang anuman sa kanyang mga mata.